Sa New York, sa gitna ng isang syudad na hindi natutulog, may mga araw na tila ordinaryo lang, ngunit sa huli ay nagiging hangganan ng buong buhay. Si Emily Johnson, 27, ay nagtatrabaho part-time sa isang maliit na coffee shop sa Brooklyn at nakatira kasama ang kanyang asawang si Daniel sa isang inuupahang apartment sa tabi ng linya ng tren. 3 taon na silang kasal at kamakailan lang, ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Emily ay nagbigay daan sa kanilang pamilya upang maniwala na ang kanilang kasal ay tuluyang papasok sa isang bagong yugto. Ngunit nagbago ang lahat sa isang iglap, simula sa isang routine check-up sa ika-20 linggo ng pagbubuntis. Hindi gaanong nag-isip si Emily, itinuring lamang niya itong isang regular na pagsusuri upang kumpirmahin na normal pa rin ang paglaki ng kanyang anak. Inaasahan niya ang araw na ito bilang isang maliit na kagalakan dahil ito ang oras kung saan mas makikita niya ang imahe ng fetus sa ultrasound. Sa kanyang isip, inihanda na niya ang mga tanong tungkol sa timbang, tibok ng puso at maging ang pag-usisa tungkol sa kasarian ng bata. Ngunit pagpasok pa lang ng doktor, tila bumigat ang hangin sa silid. Siya si Dr. Miller, ang doktor na nagmamanman ng kanyang pagbubuntis mula pa sa simula. Sa pagkakataong ito, sa halip ng ngumiti, abala siya sa screen at tahimik. Tumagal ang katahimikan na iyon hanggang sa magsimulang makaramdam ng matinding pangamba si Emily at ang narinig niya pagkatapos noon ang nagpabagsak sa lahat. Ang boses ng doktor ay matigas at malamig, tila sinabi na niya ito ng daan-daang beses sa ibang mga pasyente. Ang fetus ay may palatandaan ng genetic abnormality. May panganib na magkaroon ng isang rare syndrome, masama ang prognosis, walang puwang para sa pag-aalangan. Ang payo ko ay tapusin ang pagbubuntis kaagad. Iyon ay hindi lang isang mungkahi, kundi halos isang utos. Ang mga salitang iyon ay tila idiniin sa mesa, tuyo at walang anumang damdamin. Nakikinig si Emily na blanko ang isip, ang lahat ng plano sa hinaharap na inilarawan niya ay naglaho. Bago pa siya makapagtanong ng anuman, nagpatuloy ang doktor na sapat na ang lahat ng kinakailangang pagsusuri, hindi na kailangan pang tingnan. Maaaring ayusin ang schedule ng abortion sa loob ng 1 linggo at ang ospital na ang bahala sa lahat ng pamamaraan. Mabilis niyang inayos ang mga folder at tinawag ang susunod na pasyente. Para kay Emily, ang sandaling iyon ay parang itinulak siya ng buong mundo palabas, hindi binigyan ng pagkakataon na hawakan ang kanyang anak. Paglabas niya sa silid, nakita niya si Daniel na naghihintay na sa hallway. Ang tingin nito ay walang pagtataka, tila alam na niya ang mangyayari. Sa pag-uwi, hindi siya tinanong ni Daniel kung ano ang nararamdaman niya. Sa halip, binanggit lang nito na ito ang kinakailangang desisyon, na hindi sila maaaring magpalaki ng isang hindi normal na bata, at mas magiging maayos ang lahat kung hihinto na sila. Ang mga salitang binigkas ay hindi nagbigay aliw, kundi tila isang pagpilit. Nanahimik si Emily dahil hindi pa niya lubos na nauunawaan ang shock na katatanggap lang niya. Pagdating sa bahay, naghihintay na si Margaret, ang ina ni Daniel. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Sa mukha pa lang ng kanyang manugang, alam na niya ang nangyari. Agad niyang kinumpirma na ang pagtatapos ng pagbubuntis ay dapat gawin, na mas magiging mapanganib para sa mag-ina kung mas patatagalin pa. Ang kanyang boses ay hindi malambot kundi tila isang hatol na naiproklama na. Tahimik na nakinig si Emily. Ang natitira lang sa kanyang kalooban ay ang sarili niyang tinig, isang tahimik na pagtutol na hindi pa niya kayang bigkasin. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang lahat sa paligid niya ay sumasang-ayon sa pagtanggal ng bata. Walang nagtanong sa kanyang opinyon, walang nagtanong kung gusto pa niyang maging ina. Naging tagalabas siya sa sarili niyang kwento. Kahit si Daniel, na dapat ay sandalan niya, ay nag-aalala lang tungkol sa mabilisang pag-aayos ng mga dokumento. Para sa kanya, ito ay hindi isang trahedya, kundi isang medikal na insidente na kailangang ayusin ng maayos. Nang gabing iyon, nang tahimik na ang apartment, mag-isang umupo si Emily at hinarap ang kanyang magulong isip. Naalala niya ang mga unang araw nang malaman niyang buntis siya, ang kaligayahan nang una niyang hawakan ang pregnancy test, ang mga beses na inilarawan niya ang mukha ng bata. Lahat ng pag-asa na iyon ay isinantabi ngayon dahil lang sa isang malamig na medikal na conclusion. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya matanggap na tapos na ang lahat.
Mayroong isang bagay na mas malakas kaysa sa hatol ng doktor, mas malakas kaysa sa pamilya na nagtutulak sa kanya na huwag sumuko. Sa maliit na apartment sa Brooklyn, umupo si Emily ng maraming oras nang walang sinasabi. Naniniwala si Daniel na ang katahimikan ng kanyang asawa ay nangangahulugan ng pagsang-ayon. Itinuring naman ito ni Margaret na pagsunod. Walang nakaunawa na sa katahimikan na iyon, mayroong ibang determinasyon na nabubuo, isang malabo ngunit nag-aalab na determinasyon na gagawin niya ang lahat upang hawakan ang munting buhay na iyon. Kahit pa pinili ng lahat sa paligid niya na talikuran siya. Ang kwento ni Emily ay nagsimula sa mismong sandaling iyon, kung saan, sa New York na matao, isang binibini ang biglang nakilala na siya ay nag-iisa sa laban upang protektahan ang kanyang anak na hindi pa nakakapagsimulang umiyak. Sinikap ni Emily na pahabain ang bawat araw pagkatapos ng nakatakdang appointment na iyon, ngunit ang katahimikan na bumabalot sa kanyang buhay ay mabilis na naging isang uri ng parusa. Ang apartment kung saan siya nakatira kasama si Daniel ay maliit, ngunit kahit papaano dati ay mayroon pang maikling pag-uusap tungkol sa trabaho o pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, naglaho ang mga tunog na iyon. Sa halip, naroon ang isang malinaw na panlalamig. Umaalis si Daniel para magtrabaho, umuuwi, kumakain, at halos hindi na nakikipag-usap. Paminsan-minsan, binabanggit lang niya ang tungkol sa pagpirma ng mga papeles sa ospital, idinidiin na ito lang ang tanging paraan upang malutas ang problema. Ni minsan ay hindi niya tinanong kung ano ang gusto niya. Ang kalungkutan ni Emily ay hindi lang nagmula sa kanyang asawa. Nang tawagan niya si Margaret sa pag-asang makakakuha ng simpatya, ang natanggap niya lang ay isang boses na puno ng determinasyon. Kinumpirma ng matandang babae na hindi na maaaring magbago ang lahat, na ang pagpapahaba ng pagbubuntis ay magpapataas lang ng panganib. Walang paghihikayat, walang pakikipag-ugnayan, tanging presyon at pagmamadali. Naramdaman ni Emily na para siyang isang sundalong itinataboy sa labanan nang walang kakampi. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang lapitan ang kanyang malalapit na kaibigan. Sumagot si Olivia sa tawag, ngunit nang malaman niyang hindi pa sumasang-ayon si Emily sa abortion, naging alanganin ang kanyang boses at mabilis na naghanap ng dahilan upang ibaba ang telepono. Hindi man lang sinagot ni Rachel ang tawag, nagpadala lang ng maikling text message na hindi raw ito ang tamang oras para makipag-ugnayan. Napagtanto ni Emily na ayaw nilang masangkot sa isang sitwasyon na itinuturing nilang nakakagulo at sensitibo. Ang mga taong dati ay nakangiti sa tabi niya ay umiiwas ngayon, tila ang paghawak sa bata sa kanyang sinapupunan ay isang sakit na kinatatakutan nila. Ang paghihiwalay na iyon ay nagdala kay Emily na unti-unting naging isang anino sa sarili niyang buhay. Nagtatrabaho pa rin siya, ginagawa pa rin ang kanyang pang-araw-araw na gawain, ngunit saan man, mayroon siyang pakiramdam na tiningnan siya bilang isang matigasang ulo, isang taong hindi tumatanggap ng katotohanan. Sa coffee shop kung saan siya nagtatrabaho, nagbubulungan ang mga kasamahan pagkatapos marinig ang pamilyar na kuwento ng kanyang pamilya. Ang mga sabi-sabi na nagdadala siya ng isang batang may problema ay kumalat na parang isang katotohanan at mas iniiwasan nila siyang kausapin. Naranasan ni Emily ang pag-iwas hindi lang sa pamilya kundi pati na rin sa labas ng lipunan. Patuloy na lumayo si Daniel. Sa gabi, madalas siyang lumabas kasama ang mga kaibigan o nagbigay ng dahilan na mag-overtime. Iniiwan si Emily ng mag-isa sa apartment. Sa tuwing umuwi siya, binabanggit niya ang appointment sa ospital, sinasabing ang pagpapahaba nito ay magpapahirap lang sa kanilang dalawa. Ang kawalan ng damdamin sa kanyang mga salita ay nagpahintulot kay Emily na mapagtanto na ang pag-ibig sa pagitan nila ay napalitan ng isang bagay na estranghero, halos isang puot para sa kanyang tahimik na desisyon. Bagamat nakahiwalay, isa namang ibang determinasyon ang umusbong sa puso ni Emily. Nagsimula siyang maglaan ng mas maraming oras upang isipin ang kanyang anak na hindi pa naisilang. Tuwing gabi, nang hinihiling ng buong mundo sa labas na sumuko siya, isang malakas na pagtulak ang umaalingaw-ngaw sa kanyang isip na kailangan niyang ipagpatuloy ang laban. Ang katahimikan ni Daniel, ang pagpilit ni Margaret, ang pagtalikod ng mga kaibigan ay lalong nagparamdam sa kanya na isa lang ang natitirang pagpipilian niya, huwag talikuran ang bata. Hindi sinabi ni Emily ang iniisip niya.
Alam niya na kung aaminin niya, makakatanggap lang siya ng mas maraming paghatol at presyon. Kaya, itinago niya sa sarili niya ang mga pag-iisip na iyon, itinuring itong isang panloob na sikreto. Kahit sa mga bihirang pagkakataon, tinanong ni Daniel kung ano na ang desisyon niya, tumango lang siya. Itinuring niya ang pagtango na iyon bilang tanda ng pagsang-ayon, hindi alam na sa puso ng kanyang asawa, isang ganap na kabaligtaran, na kalooban ang nabubuo. Ang paghihiwalay na iyon ay tumagal araw-araw. Unti-unting hindi na umasa si Emily na may sino man ang tatayo sa kanyang panig. Naramdaman niya na siya ay naging isang anino sa paningin ng lahat. Ang katahimikan ay pumalibot na parang isang pader na naghihiwalay at ang natitira na lang ay ang sarili niyang tinig. Ang mga pag-iisip ay paulit-ulit na umuulit na kung hindi niya poprotektahan ang kanyang anak, mawawala ang lahat sa kanya. Sa mahahabang gabi nang nakatulog na si Daniel, tahimik na nag-iisip si Emily tungkol sa kung ano ang mangyayari kung susundin niya. Inilarawan niya ang pagpasok sa ospital, ang pagpirma sa mga papel na nagtatakda ng kapalaran, ang pag-alis na may isang puwang na hindi na mapupuno. Ang imahe na iyon ay nagpasikip sa kanyang puso. Kahit sinabi ng lahat na ito ang tamang gawin, hindi pa rin siya makapaniwala na ang pagpatay sa isang munting buhay ay maaaring ituring na tama. Lumipas ang oras, at lalo pang tumindi ang presyon mula sa pamilya. Paulit-ulit na tumawag si Margaret, idinidiin na kung hindi ka agad kikilos si Emily, siya mismo ang aayos ng lahat. Itinuring niya ang katahimikan ng kanyang manugang bilang pagiging matigas ang ulo at patuloy na gumamit ng mga dahilan tungkol sa kalusugan upang pilitin siya. Nagbago rin ang ugali ni Daniel, hindi na nagkaroon ng pasensya at nagsimulang maging mas matigas. Naniniwala siya na sinisira ni Emily ang kanilang kasal, na siya ay makasarili sa pagpapahirap sa kanilang dalawa sa mga panganib. Nauunawaan ni Emily na itinutulak siya sa dingding. Walang tumayo sa kanyang panig, walang nagbigay sa kanya ng karapatan na magdesisyon. Ngunit sa sitwasyong iyon mismo, naramdaman niya ang isang bagong lakas na nabuo. Ang lakas na iyon ay nagmula sa bata na umiiral sa kanyang loob, mula sa paniniwala na kahit tumalikod ang mundo, maaari pa rin siyang tumayo upang protektahan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting natuto si Emily na tiisin ang panlalamig. Huminto siya sa paghahanap ng suporta mula sa labas. Sa halip, nag-focus siya sa paniniwala na hanggat mahawakan niya ang bata, lahat ng sakit ay magkakaroon ng kabuluhan. Ang mga pag-iisip na iyon ang naging tanging pagganyak na tumulong sa kanya na makayanan ang matagal na kalungkutan, ang bawat pagpilit. Ang pakiramdam na naging isang tagalabas siya sa sarili niyang buhay. Para kay Emily, ang paghihiwalay ay hindi na lang sakit, kundi isang pagsubok. At sa mismong pagsubok na iyon, napagtanto niya na hindi siya mahina gaya ng iniisip ng lahat. Siya ay iniwan sa kanyang sariling bayan. Ngunit sa pag-abandona na iyon, isang ibang kalooban ang lumalaki, naghahanda para sa isang landas na hindi niya kailanman inakala. Nagsimulang maghanap si Emily ng paraan para makalabas sa mahahabang gabing walang tulog. Habang naniniwala si Daniel at Margaret na ang kanyang katahimikan ay tanda ng pagsang-ayon, binuksan niya ang kanyang computer at pumasok sa isang personal na paglalakbay. Ang internet ang naging tanging lugar kung saan makakahanap siya ng kahit anong pag-asa, gaano man ito kaliit. Paulit-ulit siyang nag-type ng mga parirala na may kaugnayan sa kalagayan ng fetus, mga paraan ng paggamot para sa mga high-risk case, mga posibilidad na isinantabi ng mga doktor sa New York mula pa sa simula. Sa simula, ang mga resulta ng paghahanap ay puro medikal na artikulo na may komplikadong profesional na wika. Nagbasa siya ngunit hindi niya lubos na nauunawaan, nalaman lang niya na sa maraming bansa ang mga kaso na tulad nito ay madalas na pinapayuhan na itigil. Ang bagay na iyon ay nagdulot ng pagkadismaya at galit kay Emily. Nagtanong siya sa sarili kung wala bang lugar sa mundo na handang lumaban para sa isang munting buhay. Ngunit pagkatapos ng maraming gabi ng pagsisikap, unti-unting lumabas ang isang pangalan, ang Pilipinas. Nagulat si Emily nang makita niya ang maraming artikulo na nagbabanggit ng Philippine General Hospital sa Manila. Sa mga forum para sa mga buntis, mayroong mga kwento na nagkukwento na ang ospital na ito ay matagumpay na nakapagsagawa ng mga mapanganib na kaso. Nagbahagi ang mga buntis mula sa iba't ibang bansa ng kanilang karanasan tungkol sa pagiging pinakikinggan, sinusuportahan
At higit sa lahat, binibigyan ng paggalang sa desisyon na panatilihin ang kanilang anak. Ang bawat artikulo ay isang piraso na lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na mayroon pa ring pagkakataon. Isang gabi habang nagpapatuloy sa paghahanap, huminto si Emily sa isang video na nag-i-interview sa isang doktor na Pilipino. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Dr. Elena Ramos, isang matagal ng espesyalista sa obstetrics at gynecology. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng subtitle sa Ingles, malinaw at kalmado. Hindi namin iniiwan ang anumang buhay. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa puso ni Emily nang mas malakas kaysa sa anumang nabasa niya. Umupo siya ng tahimik sa loob ng ilang minuto. Naramdaman na sa wakas ay may nagsabi ng hinahangad niyang marinig sa matagal na panahon. Sa lugar kung saan siya nakatira, pinayuhan siya ng lahat na sumuko. Sa isang malayong bansa, mayroong nagkumpirma na hindi sila susuko. Nagpatuloy siyang maghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa Pilipinas. Habang nagbabasa, lalo siyang nagtataka. Pinupuri ng mga internasyonal na artikulo ang pag-unlad ng sistema ng kalusugan sa Maynila, lalo na sa larangan ng pangangalaga sa panganganak. Maraming kaso ng fetus na may malubhang problema ang ginamot at nailigtas. Ang bagay na pinaka-nakakaantig sa kanya ay hindi lang ang teknikal na kasanayan kundi ang paraan kung paano pinahahalagahan ng mga doktor doon ang karapatan ng ina na pumili. Ang lahat ng hindi niya natanggap sa New York ay biglang lumitaw sa mga linya tungkol sa isang bansa na kaunti lang ang alam niya dati. Nagbukas si Emily ng mas maraming opisyal na website. Ang PGH ay mayroong isang sentro para sa mga high-risk na kaso sa panganganak na may impormasyon sa Ingles para sa mga internasyonal na pasyente. Nakita niya ang listahan ng mga serbisyo, mga departamento at lalo na ang bahagi ng kontak para sa mga dayuhang pasyente. Ang lahat ay tila nagbukas ng isang bagong landas. Sa kanyang puso, isang kumpirmasyon ang umalingaw-ngaw na hindi siya nag-iisa. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Sa halip na ang palaging pagkadismaya, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman ni Emily ang isang sinag ng liwanag. Iniisip niya ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan, iniisip na maaari itong magkaroon ng pagkakataong mabuhay kung makahanap siya ng paraan upang makarating doon. Inilarawan niya ang sandali ng pagtapak sa ospital sa ibang bansa kung saan ang mga doktor ay hindi magmamadali sa pagbigay ng malupit na hatol ngunit magiging handa na subukan ang lahat upang panatilihin ang buhay. Habang naghahanap ng mas marami, lalo pang naniwala si Emily, maraming artikulo ang naghambing sa pagkakaiba sa paraan ng paglapit ng mga bansa. Sa ilang lugar, pinipili ng medisina ang ligtas na solusyon sa pamamagitan ng pagtigil ng pagbubuntis. Ngunit sa Pilipinas, mas pinipili ng maraming doktor na maging matiyaga kasama ang pamilya upang mahanap ang pinakamahusay na opsyon. Hindi lang ito pagkakaiba sa propesyonal na larangan, kundi pagkakaiba sa halaga ng tao. Para kay Emily, ang pagkakaiba na iyon ay mas mahalaga kaysa sa anuman. Nagsimula siyang isave ang lahat ng nauugnay na material, ang mga opisyal na website, mga artikulo, mga video. Binabasa niya ito ng paulit-ulit na tila upang kumpirmahin sa sarili niya na hindi ito panaginip, na mayroong isang pinto na talagang nagbubukas. Mula sa pagiging itulak sa isang dulo, nakita niya ngayon ang isang landas na malayo ngunit mas malinaw kaysa sa anumang pagpipilian dati. Sa isip ni Emily, lumalaki ang isang pag-iisip kung kailangan aalis siya sa Estados Unidos. Alam niya na hindi ito madali, ngunit kung ihahambing sa pagkawala ng kanyang anak, ang lahat ng paghihirap ay tila hindi na nakakatakot. Hindi pa niya alam kung saan magsisimula, ngunit ang pag-iisip na iyon ay sapat na upang magbigay sa kanya ng dagdag na lakas. Kinabukasan, nang binanggit ulit ni Daniel ang tungkol sa appointment sa doktor, tumango lang si Emily, ngunit iba na ang nasa loob niya. Hindi na niya naramdaman na siya ay walang kakayahan na itulak sa desisyon ng iba. Nakahanap na siya ng sandalan kahit na ang sandalan na iyon ay nasa kabilang dulo ng mundo. Napagtanto niya na ang pagtutol sa kanyang puso ay hindi na isang malabong damdamin kundi mayroon ng isang tunay na direksyon. Bawat gabi pagkatapos noon, binubuksan ni Emily ang kanyang computer at nagpapatuloy sa paghahanap. Nag-aral siya tungkol sa Maynila, tungkol sa mga internasyonal na medikal na pamamaraan, tungkol sa posibilidad ng paggamot sa mga kasong tulad ng kanya.
Ang lahat ay lalong nagpatibay sa paniniwala na hindi siya nagkakamali sa pagpapanatili sa kanyang anak. Kahit hindi pa niya sinasabi sa sinuman, nagsimula na siyang maghanda para sa isang desisyon na hindi inaasahan ng sinuman sa kanyang pamilya. Nauunawaan ni Emily na hindi na siya maaaring umasa kina Daniel o Margaret. Tumalikod na rin ang mga kaibigan, ngunit hindi na siya natatakot doon dahil hanggat mayroong isang lugar na handang magbigay kamay, hanggat mayroong mga taong naniniwala sa halaga ng buhay, mayroon pa siyang pag-asa. Ang Pilipinas, isang hindi pamilyar na pangalan, ay naging simbolo ngayon ng lahat ng paniniwala na hawak niya. Sa puso ni Emily, naghahalo ang takot at paniniwala. Alam niya na magiging mahirap ang paglalakbay sa hinaharap, ngunit kahit papaano, hindi na siya naglalakad sa dilim. Sa isang lugar na libu-libong milya ang layo mula sa kanyang sariling bayan, isang pangako ang umalingaw-ngaw, hindi susuko. At ang pangako na iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas upang maghanda para sa susunod na hakbang. Ang pag-iisip tungkol sa pag-alis sa Estados Unidos ay lalong naging malinaw sa isip ni Emily. Mula sa isang maliit na sinag ng liwanag, unti-unti itong naging isang konkretong plano. Alam niya na ito ay isang desisyon na hindi matatanggap ng sino man sa pamilya. Kahit na malaman ni Daniel, gagawin niya ang lahat upang pigilan siya. Ngunit habang iniisip niya ito, lalo niyang naramdaman ang pagkaapurahan na kumilos. Kung hindi, lalakad ang oras at mawawala ang pagkakataon na mailigtas ang kanyang anak. Nagsimula si Emily sa muling pagtutuos ng kanyang buong pinansya. Mayroon siyang isang maliit na ipon sa bangko na naipon niya mula sa kanyang part-time na trabaho sa coffee shop at ilang bonus mula noong nagtatrabaho pa siya sa opisina, ilang taon na ang nakakaraan. Ang halagang ito ay orihinal na inihanda para sa hinaharap ng ipanganak ang bata. Ngunit ngayon, ito ang naging tanging mapagkukunan upang magbigay daan para sa isang mas malaking paglalakbay. Tahimik niyang sinuri ang kanyang account, isinulat ang numero, at inihambing sa kinakailangang gastos para sa isang paglalakbay sa ibang bansa. Pagkatapos ng maraming gabi ng pagkalkula, napagtanto ni Emily na kung gugugulin niya ang lahat ng kanyang ipon, sapat na ang kanyang kakayahan upang bumili ng tiket sa eroplano papuntang Pilipinas at bayaran ang mga unang gastos. Siyempre, nangangahulugan iyon ng pagtanggap na wala na siyang matitira pagbalik, ngunit hindi na siya nag-aalala. Sa kanyang isip, isa lang ang layunin, dalhin ang kanyang anak sa isang lugar na may pag-asang mabuhay. Ang susunod na hakbang ay alamin ang tungkol sa visa. Nalaman ni Emily na maaaring magbigay ang Pilipinas ng online na tourist visa para sa mga mamamayan ng US. Hindi masyadong komplikado ang proseso. Kailangan lang ng valid na pasaporte at punan ang kinakailangang impormasyon. Nagbigay ito ng pansamantalang kaluwagan sa kanya dahil hindi na niya kailangang umasa sa sinuman upang makakuha ng mga dokumento. Nagplano siyang mag-apply sa tamang oras, sinisikap na gawin ang lahat ng tahimik upang hindi mapansin. Ang pinakamalaking paghihirap ay ang tiket sa eroplano. Binuksan ni Emily ang website ng mga airline at nakita niya na ang one-way ticket mula New York papuntang San Francisco at pagkatapos ay konektado sa Maynila ay halos 2,000. Ang numero na iyon ay nagpalamig sa kanya sandali. Ngunit pagkatapos ay pinakalma niya ang sarili. Kung naglakas loob siyang mag-isip tungkol sa paglalakbay sa kabilang dulo ng mundo, ang halagang iyon ay isang pagsubok lang na kailangang lampasan. Sinabi niya sa sarili na hindi niya maaaring hayaan ang mga numero na magpahina sa kanyang loob. Mula noon, kumilos si Emily na parang nabubuhay ng dalawang buhay. Sa araw, tahimik pa rin siyang nagtatrabaho. Pinananatili ang normal na panlabas na anyo upang hindi magduda sina Daniel at Margaret. Sa gabi, kapag nag-iisa siya, nagplano siya para sa paglalakbay. Ang bawat maliit na detalye ay maingat na kinakalkula. Mga dokumento, medical na record, mga resulta ng ultrasound, lahat ng may kaugnayan sa pagbubuntis ay maayos na inayos. Alam niya na kung dadalhin niya ang lahat, mas madaling mauunawaan ng mga doktor sa Pilipinas ang kalagayan ng bata. Sa proseso ng paghahanda, nag-aral pa si Emily ng wika. Hindi siya marunong magtagalog, ngunit nagsimula siyang mag-aral ng ilang pangunahing parirala gamit ang phone app. Gusto niya na kahit papaano ay makakapag-usap siya ng kaunti kung kinakailangan. Sa tuwing hindi pa rin siya sanay magsalita,
Ngumingiti siya sa sarili, nakikita niya ang kanyang sarili na gumagawa ng isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Ang mga maliliit na hakbang na iyon, mismo ang nagparamdam sa kanya na unti-unti siyang umaalis sa passive state at nagiging mas proactive sa pagprotekta sa kanyang anak. Upang kumpirmahin ang posibilidad ng paggamot, nagpadala si Emily ng isang email sa International Department ng Philippine General Hospital. Sa liham, maikling ipinaliwanag niya ang kalagayan ng fetus at nagtanong kung maaari siyang mag-book ng appointment para sa pagsusuri pagdating niya. Hindi siya naglagay ng masyadong mataas na inaasahan, ngunit pagkatapos ng ilang araw, isang tugon sa Ingles ang ipinadala. Ang sumasagot ay nagpakilala na mayroong sentro ang ospital na sumusuporta sa mga dayuhang pasyente na mayroon silang karanasan sa paghawak ng mga komplikadong kaso at na maaari siyang pumunta kaagad kung kailangan. Sa pagbabasa ng bawat linya, naramdaman ni Emily na tila may isang matatag na kamay ang humihila sa kanya mula sa kailaliman ng kalungkutan. Sa unang pagkakataon mula nang malaman ang balita, talagang naniwala siya na mayroon pa ring pagkakataon. Habang naghahanda siya, lalo niyang naramdaman ang presyon na panatilihin ang lihim. Naniniwala pa rin si Daniel na unti-unting tinatanggap ng kanyang asawa ang pagtatapos ng pagbubuntis. Tumatawag pa rin si Margaret para pilitin siya. Iniisip na ang katahimikan ng kanyang manugang ay pagsunod. Walang nakakaalam na sa dilim, nagtatayo si Emily ng plano para makatakas. Maingat siya hanggang sa punto na hindi siya nag-iwan ng bakas sa shared computer, gumamit lang ng personal na device at binura ang lahat ng kasaysayan ng paghahanap pagkatapos ng bawat pag-aaral. Isang gabi, habang tinitingnan ang lahat, napagtanto ni Emily na masyado na siyang malayo upang makabalik. Sa kanyang puso, ang paglalakbay sa Pilipinas ay hindi na isang posibilidad kundi isang katotohanan na kailangang mangyari. Hindi niya alam kung kailan eksaktong aalis, ngunit sigurado siya na papalapit na ang sandaling iyon. Mula sa sandaling iyon, ang bawat araw para kay Emily ay parang countdown. Pinananatili niya ang isang kalmadong panlabas na anyo, ngunit sa loob, bawat detalye ay inayos. Ang mga mahahalagang dokumento ay maingat na itinago. Sa tuwing titingnan niya ang kanyang ipon sa bangko, nakita niya na hindi lang ito numero kundi ang buhay ng bata. Naunawaan ni Emily na sa sandaling sumakay siya sa eroplano, haharapin niya ang isang hindi tiyak na hinaharap. Ngunit kahit gaano pa karaming kawalan ng katiyakan ang nasa harap, naniniwala pa rin siya na tama ang desisyon na ito. Para sa kanya, ang buhay ng kanyang anak na hindi pa naisilang ay mas mahalaga kaysa sa lahat. At kung ang mundo sa paligid niya ay nagbigay lang ng isang landas, ang sumuko, kusa siyang maghahanap ng isa pa kahit na kailangan niyang tawirin ang buong karagatan. Nang lumapag ang eroplano, malinaw na naramdaman ni Emily na dumating siya sa isang ganap na estranghero na mundo. Ang lahat ng inihanda niya sa matagal na panahon ay naging katotohanan na ngayon. Hindi na ito mga linya lang sa computer screen o pag-uusap sa email, kundi isang katotohanan na nangyayari. Sa kanyang isip, isa lang ang tanging bagay, kailangang pumunta sa ospital kaagad. Ang lahat ng pag-aalala tungkol sa wika, kultura o ang katotohanan na mag-isa lang siya ay isinantabi. Ang bata sa kanyang sinapupunan ang tanging dahilan kung bakit mayroon siyang sapat na lakas upang magpatuloy. Mabilis na ginabayan si Emily patungo sa Philippine General Hospital, PGH. Iyon ang lugar kung saan nagbasa siya ng 12-dosenang artikulo at nakakita ng hindi mabilang na mga larawan. Ngunit ngayon, tumapak siya na may halo-halong tensyon at pag-asa. Ipinakita niya ang kanyang mga dokumento at medikal na record, ang mga kopya ng resulta ng ultrasound mula New York na maingat niyang dinala. Tinanggap ng International Department ang impormasyon. Matatas magsalita ng Ingles ang mga empleyado at detalyadong ipinaliwanag ang proseso. Walang nagpakita ng pagkainis, walang nagtulak sa kanya sa isang dulo sa pamamagitan ng isang utos. Sa halip, nakinig sila, nagtanong, at nangako na susuportahan siya hanggang sa makakaya nila. Si Emily ay inayos upang makipagkita sa doktor na namamahala. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Dr. Eliza Garcia, isang medical doctor at ang pinuno ng pathological obstetrics. Mula sa simula, ang kanyang saloobin
ay ganap na naiiba sa kung ano ang hinarap ni Emily sa New York. Walang panlalamig, walang pagpilit, kundi isang malinaw na pag-aalala. Detalyadong nagtanong ang doktor tungkol sa kasaysayan ng pagbubuntis, tungkol sa mga pagsusuri dati, tungkol sa nararamdaman ni Emily sa nakalipas na mga linggo. Ang paraan ng paglapit na iyon ay nagparamdam sa kanya na siya ay pinahahalagahan, pinakikinggan bilang isang tao na may karapatang magdesisyon. Sa mismong unang araw, maraming pagsusuri ang isinagawa. Sumailalim si Emily sa mga pagsusuri sa dugo, ihi, ECG, at lalo na ang detalyadong ultrasound na tumagal ng higit sa 1 oras. Ang bawat hakbang ay malinaw na ipinaliwanag at palagi siyang nakaramdam ng pasensya sa bawat aksyon. Nang makita niya ang imahe ng bata na lumitaw sa screen, hindi niya napigilan ang kanyang damdamin. Sa pagkakataong ito, sa halip na marinig ang isang boses na nagpuputol sa pamamagitan ng utos, narinig niya ang masusing pagsusuri. Ang bawat detalye ay inilarawan, mula sa tibok ng puso hanggang sa hugis ng maliit na kamay. Para sa kanya, iyon ay patunay na umiiral pa rin ang kanyang anak at kinikilala bilang isang tunay na buhay. Sa pag-uusap pagkatapos ng unang pagsusuri, tapat na ibinahagi ni Dr. Garcia na ang kalagayan ng fetus ay mayroon pa ring maraming palatandaan na kailangang subaybayan. Mayroong panganib ng chromosomal abnormality, ngunit upang kumpirmahin ng eksakto, kailangan pang magsagawa ng mas malalim na pagsusuri tulad ng amniocentesis at MRI. Nakikinig si Emily sa bawat salita, naramdaman niyang nasasakal, ngunit puno rin ng pag-asa. Hindi tulad ng naranasan niya sa US. Sa pagkakataong ito, walang nagsabi na tapos na ang lahat. Walang nagpilit sa kanya na pumirma ng papel para sumuko. Sa halip, ipinangako sa kanya na gagawin nila ang lahat upang mahanap ang pinakamalinaw na sagot. Sa mga sumunod na araw, madalas na pumunta si Emily sa ospital. Sa tuwing papasok siya, tinatanggap siya ng mga empleyado ng may kabaitan. Mayroon pang ang nagtanong tungkol sa kanyang pamumuhay, pinapayuhan siya tungkol sa kanyang dieta. Ang mga maliliit na detalyeng iyon ay nagparamdam kay Emily na ang lugar na ito ay hindi lang siya tinitingnan bilang isang kaso kundi bilang isang ina na nangangailangan ng suporta. Gumaan ang pakiramdam niya dahil kahit papaano, sa oras na ito, hindi na siya ganap na nag-iisa. Ang pinaka nakakagulat kay Emily ay ang paraan kung paano idiniin ng mga doktor na Pilipino ang karapatan ng pasyente na magdesisyon. Sa susunod na pagkikita, ipinaliwanag ni Dr. Garcia na kahit ano pa ang maging resulta, ang huling desisyon ay kay Emily pa rin. Nagbigay lang sila ng impormasyon, sumuporta at isinagawa ang anumang nais niya sa loob ng ligtas na medikal na saklaw. Ang mga salitang iyon ay halos nagpaiyak sa kanya. Sa New York, hindi siya kailanman binigyan ng kapangyarihan na iyon. Ang lahat ay ipinatong sa kanya na parang isang hatol na naiproklama na. Dito, iginalang siya bilang isang tao na may boses. Nagsimulang maniwala si Emily na tama ang kanyang ginawa sa pagpili na pumunta sa Pilipinas. Araw-araw, paalala niya sa sarili na ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Ang pagkakaiba sa paraan ng paglapit ng medical team dito ang kailangan niya. Unti-unti siyang natuto na pakalmahin ang kanyang isip, mag-focus sa paghahanda para sa mahahalagang pagsusuri na darating. Wala na sa kanyang isip ang mga imahe ng pagkadismaya. Sa halip, ang imahe ng isang bata na pinoprotektahan pa rin na mayroon pa ring pagkakataon na isilang. Mula sa posisyon ng isang taong tinalikuran ng lahat, naramdaman ngayon ni Emily na pumasok na siya sa isang bagong yugto. Alam niya na ang paglalakbay sa hinaharap ay mayroon pa ring maraming pagsubok na walang katiyakan na magiging ganap na malusog ang kanyang anak. Ngunit ngayon, nakahanap na siya ng kakampi. Nalagpasan na niya ang pinakamadilim na sandali upang hawakan ang paniniwala na ang paglalakbay na ito ay sulit na ipagpatuloy. Para kay Emily, ang resulta sa pagkakataong ito ay hindi lang isang medikal na impormasyon, kundi isang kumpirmasyon na umiiral pa rin ang pag-asa at hinding-hindi siya bibitaw. Sa kanyang puso, isang malakas na paniniwala ang unti-unting nabuo. Sa malayong lugar na ito, sa wakas ay nakahanap sila ng sandalan ng kanyang anak na hindi pa naisilang. Bawat gabi pagkatapos umalis sa ospital, naaalala ni Emily ang panlalamig sa New York at inihambing sa kung ano ang nangyayari.
Napakalinaw ng pagkakaiba. Sa isang banda, siya ay isang kaso lang na kailangang ayusin kaagad. Sa kabilang banda, siya ay isang ina na binibigyan ng pagkakataon na lumaban at ang pagkakaiba na iyon mismo ang nagpalakas sa kanya upang magpatuloy sa paglalakad sa landas na pinili niya sa kabila ng lahat ng presyon at takot na naghihintay pa. Ang mga unang resulta ng pagsusuri na inilabas pagkatapos ng ilang araw ay nagdulot ng labis na pag-aalala at tensyon kay Emily. Ipinaliwanag ni Dr. Garcia na malinaw pa rin ang mga palatandaan ng abnormality at hindi maaaring isantabi ang panganib ng congenital deformity na may kaugnayan sa chromosome. Nangangahulugan ito na ang kalagayan ng fetus ay hindi pa rin matukoy ng eksakto at kailangang magsagawa pa ng mas kritikal na pagsusuri. Naramdaman ni Emily na nasasakal habang nakikinig sa bawat salita. Ngunit ang pinakamahalagang bagay na kinakapitan niya ay ang katotohanan na hindi pa nagbibigay ng huling konklusyon ang doktor. Walang nagsabi sa kanya na wala na ang lahat ng pag-asa at sapat na iyon upang mapanatili niya ang kanyang paniniwala. Sa pag-uusap, detalyadong ipinaliwanag ni Dr. Garcia ang pamamaraan ng amniocentesis. Ito ay isang paraan ng pagkuha ng sample ng amniotic fluid sa paligid ng fetus upang suriin na magbibigay ng resulta tungkol sa kalagayan ng chromosome. Binanggit din ng doktor ang tungkol sa MRI upang mas malinaw na masuri ang mga organo na lumalaki sa sinapupunan. Tumango si Emily bilang pagsang-ayon. Alam niya na wala na siyang ibang paraan kundi ang magpatuloy. Ang pasensya at pag-iingat sa mga salita ng doktor ay nagparamdam sa kanya na hindi siya inabandona. Sa halip na marinig ang isang huling hatol, ipinaliwanag sa kanya ang mga susunod na hakbang, binigyan ng pagkakataon na pumili, at higit sa lahat, sinamahan. Ang mga araw ng paghihintay para sa pagsusuri ay naging pinakamalaking pagsubok sa buhay ni Emily dahil ang bawat oras, bawat minuto ay tila humahaba ng walang hanggan. Bawat umaga, nagigising siya at ang unang tanong na lumalabas sa kanyang isip ay, ano kaya ang resulta? Bawat gabi, bago subukan na matulog, iniisip niya ang maliit na anak sa kanyang sinapupunan, binubulong ang mga pangako na hinding-hindi niya ito iiwan. Naramdaman ni Emily ang lumalaking koneksyon sa pagitan niya at ng kanyang anak. Kahit hindi pa niya alam kung ano ang magiging kapalaran, alam niya na handa siyang gawin ang lahat upang protektahan ang munting buhay na ito. Sa wakas, dumating din ang araw ng pagkuha ng resulta. Tinawag si Emily sa klinika ni Dr. Garcia. Pagpasok niya, agad niyang napansin ang kaseryosohan sa hangin, ngunit nakita rin niya sa mga mata ng doktor ang isang lambing na naiiba sa panlalamig na naranasan niya sa New York. Ipinaliwanag ni Dr. Garcia na ang panganib ng PAT syndrome na matagal nang kinatatakutan ni Emily ay naalis na. Nang marinig niya ito, lumuha siya. Naramdaman niya na tila may isang mabigat na bato sa kanyang puso ang biglang nabasag. Ngunit hindi pa lubos na natapos ang kagalakan nang nagpatuloy ang doktor sa pag-aanalisa. Ayon sa resulta, mayroon pa ring posibilidad na magkaroon ng iba pang abnormalidad na may kaugnayan sa chromosome ang fetus. Bukod pa rito, ang mga index ng pag-unlad ay mas mababa kaysa sa pamantayan na nangangahulugan na ang panganib ng mabagal na pag-unlad at iba pang mga problema sa kalusugan ay umiiral pa rin. Nakikinig si Emily, ang kanyang puso ay sabay na nasikipan at bumukas. Hindi ganap na maganda ang impormasyon, ngunit kahit papaano ay mayroon siyang isang sinag ng liwanag. Hindi nagkaroon ng pinakamalubhang syndrome ang kanyang anak. Iyon ang simula ng pag-asa. Kahit na ang landas sa hinaharap ay puno pa rin ng mga pagsubok. Ang pinakanakakaantig kay Emily ay ang paraan kung paano tinapos ni Dr. Garcia ang pag-uusap. Hinawakan niya ng mahigpit ang folder at tumingin ng diretso kay Emily, kinumpirma na hindi susuko ang medical team dito. Patuloy nilang susubaybayan ng masinsinan, gagawin nila ang lahat upang suportahan. Tumango si Emily, dumadaloy ang luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi na siya nag-iisa sa pakikipaglaban sa lahat. Mayroong nagsabi sa kanya ng mga salitang hinahangad niyang marinig, huwag sumuko. Sa mga sumunod na linggo, si Emily ay inayos upang magkaroon ng routine check-up 2 beses sa isang linggo. Sa tuwing pumupunta siya sa ospital, masusing sinusubaybayan siya, sinusukat ang bawat index at binibigyan ng detalyadong payo tungkol sa kanyang pamumuhay.
Nagtalaga pa ang ospital ng isang coordinator upang tumulong sa wika at mga pamamaraan upang makapag-focus siya ng lubusan sa pangangalaga ng kanyang pagbubuntis. Ang mga bagay na iyon ay nagparamdam kay Emily na mas ligtas kaysa kailanman. Napakalinaw ng pagkakaiba kumpara sa nakalipas na mga buwan. Sa New York, binanggit lang ng lahat ang dalawang salita, pagtatapos. Dito, pinag-uusapan lang ng lahat kung paano magpapatuloy. Ang pagbabagong iyon ay hindi lang suporta sa medisina, kundi pagpapalakas din ng espiritu. Nagsimulang maniwala si Emily na maaari niyang ituloy hanggang sa dulo. Hindi na siya nabubuhay sa palagiang takot, kundi nagsimulang makahanap ng kapayapaan mula sa mga estranghero, ngunit puno ng sigla. Sa puso ni Emily, lalong lumaki ang determinasyon na panatilihin ang kanyang anak. Alam niya na hindi pa tapos ang mga pagsubok, na ang kalagayan ng fetus ay kailangang subaybayan ng maingat hanggang sa araw ng panganganak. Ngunit ngayon, nakahanap na siya ng kakampi. Nalampasan na niya ang pinakamadilim na sandali upang hawakan ang paniniwala na sulit na ipagpatuloy ang paglalakbay na ito. Para kay Emily, ang resulta sa pagkakataong ito ay hindi lang isang medikal na impormasyon, kundi isang kumpirmasyon na umiiral pa rin ang pag-asa at hinding-hindi siya bibitaw. Nang gabing iyon, habang nasa ika-24 na linggo ng pagbubuntis, nagising si Emily dahil sa matinding kirot. Sa simula, naisip niya na normal lang itong contraction sa huling yugto. Ngunit habang lumilipas ang bawat minuto, lalong naging matindi ang kirot na halos hindi na siya makahinga. Ang buong katawan niya ay namanhid, lumabas ang pawis at lumaganap ang pakiramdam ng pangamba. Walang oras mag-isip, tumawag si Emily ng sasakyan para dalhin siya sa ospital. Sa kanyang isip, isa lang ang tanging takot. Mayroong isang bagay na talagang mapanganib na nangyayari sa kanyang anak sa sinapupunan. Pagdating sa ospital, handa na ang medical team. Mabilis nila siyang tinanggap at isinagawa ang pagsusuri. Agad na dumating si Dr. Garcia pagkatapos marinig ang ulat. Ipinaliwanag niya na ang kalagayan ni Emily ay acute oligohydramnios, ang dami ng amniotic fluid ay bumaba sa isang mapanganib na antas. Ito ay isang malubhang komplikasyon na maaaring magbanta ng direkta sa buhay ng fetus. Narinig ni Emily ang bawat salita na tila tumigil ang kanyang puso. Bago pa siya makapagreaksyon, sinabi na ni Dr. Garcia na kailangang isagawa ang operasyon kaagad. Wala nang oras para magantala, ang anumang pag-aalangan ay maaaring maglagay sa peligro sa mag-ina. Sa sandali ng pagpirma ng mga papel para sa operasyon, nanginginig ang kamay ni Emily ngunit matigas ang kanyang tingin. Wala na siyang ibang pagpipilian at alam niya na ang tanging paniniwala niya sa sandaling ito ay ang mga doktor na nakatayo sa paligid niya. Ang kumpirmasyon na hindi kami susuko na narinig niya mula pa sa unang araw ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip, naging sandalan upang ibigay niya ang buhay ng kanyang anak sa kanila. Mabilis na nagsimula ang operasyon. Dinala si Emily sa operating room na napapalibutan ng maikli at matigas na mga utos. Unti-unti siyang nawalan ng malay. Sa kanyang isip, ang tanging naisip niya ay ang kanyang munting anak. Ang mga oras na iyon ay tumagal ng walang hanggan, ngunit pagkatapos ay umalingaw-ngaw ang anunsyo. Ang bata ay nailabas na. Si Hope Johnson ay isinilang sa isang napakahinang kalagayan na tumitimbang lang ng humigit kumulang 1.8 kilogram. Agad siyang inilipat sa incubator sa neonatal resuscitation area. Hindi pa nakikita ni Emily ang kanyang anak, narinig lang niya si Dr. Garcia na lumapit sa tabi niya. Kinumpirma na humihinga pa rin ang sanggol kahit mahina. Ang mga salitang iyon ay nagpadaloy ng luha sa kanya. Lahat ng mga araw ng pag-aalala, takot, ngayon ay nagkaisa sa isang emosyonal na pagbagsak. Nakaligtas ang kanyang anak, ngunit pagkatapos ng sandali ng kaluwagan na iyon, ibinalik siya ng katotohanan. Idiniin ng mga doktor na napakahina pa rin ang kalagayan ng sanggol, kailangan ng masusing pagsubaybay. Ang bawat oras, bawat araw sa incubator ay isang labanan upang makuha ang buhay. Inilipat si Emily sa recovery room, ngunit ang kanyang isip ay hindi umalis sa resuscitation room kung saan lumalaban ang kanyang maliit na anak na babae. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, pinayagan si Emily na bumisita sa kanyang anak. Tumayo siya at tumingin sa salamin ng incubator
Nakita niya ang isang maliit na hugis na punong-puno ng tubo at wires sa pagsubaybay. Nasikipan ang kanyang puso, parehong masakit at puno ng pagmamahal. Bumulong siya ng pangalan ng kanyang anak, Hope. Ang pangalang ito ay hindi aksidente. Ito ang lahat ng dinala niya sa paglalakbay mula New York papuntang Pilipinas. Ito ay paalala na sa anumang sitwasyon, mayroon pa ring pag-asa na kapitnan. Ipinaliwanag ng mga doktor na kailangang umabot si Hope sa minimum na timbang upang makalabas sa incubator. Naglagay sila ng target na 2.5 kg habang masusing sinusubaybayan ang mga index ng paghinga at puso. Si Emily ay ginabayan kung paano sumuporta mula sa malayo, makipag-usap sa kanyang anak, lumikha ng koneksyon sa pamamagitan ng boses upang maramdaman ng sanggol ang presensya ng kanyang ina. Sa tuwing bumibisita, yumuyuko si Emily at bumubulong ng mga salita ng paghihikayat. Sinabi niya na ang kanyang anak ay isang maliit na mandirigma, na hindi ito nag-iisa na mananatili siya roon hanggang sa huli. Ang unang linggo pagkatapos ng operasyon ay ang pinakamahirap na panahon. Maraming beses na nalagay sa alerto si Hope at kailangang patuloy na ayusin ng mga doktor. Nabuhay si Emily sa isang estado ng kalahating gising, kalahating tulog, na nakaupo ng maraming oras sa harap ng incubator araw-araw. Minsan, ang pag-aalala ay halos nagpatumba sa kanya. Ngunit pagkatapos ay sa sandaling nakita niya na humihinga pa rin ang kanyang anak. Kahit mahina, nagkaroon siya ng dagdag na lakas. Alam niya na hindi niya maaaring iwanan ang sanggol kahit isang minuto lang. Pagkatapos ng 10 araw, nagpakita si Hope ng mga palatandaan ng pagpapabuti, tumaas ng kaunti ang timbang, at mas naging matatag ang paghinga. Ibinigay ng mga doktor ang balitang ito kay Emily nang may bahagyang ngiti, at sapat na iyon upang maniwala siya na unti-unting nagiging katotohanan ang himala. Ang bawat gramo ng timbang na idinagdag sa maliit na katawan na iyon ay isang tagumpay. Lumipas ang oras, at ang bawat linggo sa resuscitation room ay naging patunay ng katatagan ng mag-ina. Unti-unting nasanay si Emily na mabuhay sa paligid ng schedule ng pagbisita sa kanyang anak, sa paligid ng mga pang-araw-araw na medikal na ulat. Naaalala niya ang bawat numero, bawat maliit na pagbabago. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na nagmula sa mga malalaking bagay, kundi sa mga detalyeng tila maliit. Isang mas regular na paghinga, isang maliit na reaksyon ng mga kamay, isang mahinang paggalaw ng mga talukap ng mata. Para kay Emily, iyon ay patunay na lumalaban si Hope kasama niya. Napagtanto niya na ang paglalakbay na ito ay hindi na lang ang sarili niyang pagsisikap. Pinatutunayan din ng kanyang anak na babae na gusto nitong mabuhay, na hindi ito susuko, at iyon mismo ang nagpatibay sa kanyang determinasyon. Kahit gaano pa karaming pagsubok ang nasa harap, magkasama silang magpapatuloy hanggang sa huli. Ang unang 2 buwan sa ospital ay ang panahon kung saan naramdaman ni Emily na nabuhay siya ng isang buong buhay. Bawat araw ay puno ng tensyon, ngunit puno rin ng pag-ibig at paniniwala. Unti-unting tumaba si Hope hanggang sa umabot sa mahalagang marka. Nang ipahayag ng mga doktor na maaari na siyang umalis sa incubator at ilipat sa normal na nursing room, halos umiyak si Emily. Naalala niya ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang mahahabang gabi sa New York sa pagkadismaya, ang mga araw ng pagpaplano na tumakas, ang mahabang paglipad, at ngayon, ang maliit ngunit dakilang sandaling ito. Sa mga bisig ni Emily, si Hope ay unang inilabas sa incubator. Ang maliit na katawan ay nanginginig, ngunit ang init na iyon ay nagparamdam sa kanya na ang lahat ng ginawa niya ay sulit. Nakaligtas ang bata, at tinupad niya ang kanyang pangako na hinding-hindi siya susuko. Nang gabing iyon nang yakap niya ang kanyang anak sa silid ng ospital, alam ni Emily na hindi pa tapos ang paglalakbay. Ngunit kahit papaano, napatunayan niya na tama ang kanyang pagpipilian. Ang kanyang anak na babae ay ang buhay na patunay ng hindi nagbabagong paniniwala na iyon, at sa kanyang puso, isang katiyakan ang umalingaw-ngaw. Kahit tutulan pa ng mundo, kahit puno pa ng mga tinik ang landas, magkasama silang magpapatuloy ni Hope. Nang ilipat si Hope sa normal na nursing room, parang nakalaya si Emily mula sa isang bangungot na tumagal ng maraming buwan. Ang pagtingin sa kanyang anak, na nakahiga sa maliit na duyan, hindi na napapalibutan ng mga tubo at patuloy na tunog ng alarma,
Naramdaman niya na tila pumasok siya sa isang bagong mundo. Bumati si Dr. Garcia, kinumpirma na ang pagiging matiyaga ng mag-ina ang lumikha ng kahanga-hangang resulta. Tumango si Emily, hindi makapagsalita, dahil ang nasa kanyang puso sa sandaling ito ay malalim na pasasalamat. Sa mga sumunod na araw, inilaan ni Emily ang lahat ng kanyang oras sa pag-aalaga kay Hope. Ginabayan siya kung paano magpasuso, kung paano subaybayan ang paghinga at kung paano itala ang timbang araw-araw. Ang bawat maliit na aksyon ay banal para sa kanya dahil pinatunayan ng mga ito na talagang umiiral si Hope, lumalaki bawat oras. Ang kaligayahan na iyon ay nagpabati kay Emily sa lahat ng pagod. Basta nakikita niya ang kanyang anak na gumagalaw, bahagyang nagbubukas at nagsasara ang mga mata, naramdaman niya na ang mundo na ito ay sulit na ipaglaban. Pagkatapos ng 2 buwan sa ospital, umabot si Hope sa timbang na higit sa 3 kilogram. Nagdesisyon ng mga doktor na payagan siyang umalis sa ospital habang nag-aayos ng mga routine check-up upang patuloy na subaybayan ang kanyang pag-unlad. Sa araw ng pag-alis sa ospital, yakap-yakap ni Emily ang kanyang anak sa kanyang bisig, naglalakad sa gitna ng maraming pagpapala mula sa mga medical staff. Sinamahan nila ang mag-ina hanggang sa pinto. Ang mga ngiti at mata ay puno ng pagbabahagi. Hindi napigilan ni Emily ang luha dahil alam niya na kung wala sila, mawawala na ang lahat sa kanya. Pagbalik sa maliit na hotel, umupo si Emily ng maraming oras sa tabi ng kanyang anak. Naalala niya ang buong paglalakbay, mula sa shock sa New York, ang panlalamig ni Dr. Miller, ang pagtalikod ni na Daniel at Margaret, hanggang sa mapanganib na desisyon na pumunta ng mag-isa sa Pilipinas. Ang bawat hakbang ay parang isang slow motion na pelikula sa kanyang isip, na humahantong sa sandaling ito nang si Hope ay mahimbing na natutulog sa bisig ng kanyang ina. Nauunawaan ni Emily na ang kanyang matinding paniniwala ang nagdala sa kanya rito. Pagkatapos ng ilang araw, nakipag-ugnayan ang isang lokal na reporter kay Emily. Sinabi niya na narinig niya ang kuwento mula sa ospital at nais niyang interviewin siya upang ikalat ang positibong mensahe. Sa simula, nag-aalangan si Emily. Natatakot siya na ang sobrang pagbabahagi ay magdulot ng sobrang atensyon sa kanya at sa kanyang anak. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ang ibang mga babae na dumaranas ng parehong sitwasyon, ang mga taong maaaring nasa gitna ng hangganan ng pag-asa at pagkadismaya. Kung ang kanyang kuwento ay makapagbibigay sa kanila ng dagdag na lakas, karapat-dapat ang paglabas sa publiko. Ang panayam ay isinagawa sa isang maliit na silid na may kamera, ilaw at ilang maikling tanong. Ikinuwento ni Emily ang kanyang paglalakbay mula sa mga unang araw ng pagiging pilit na magpa-abort hanggang sa desisyon na umalis sa Estados Unidos. Nagkuwento siya tungkol sa pagkakaiba nang dumating siya sa Pilipinas, kung saan ang mga doktor ay hindi nagpilit kundi nakinig at sumuporta. Nang binanggit niya si Hope, napatigil ang boses ni Emily. Yakap-yakap niya ang kanyang anak, kinumpirma na ang sanggol ay ang buhay na patunay na hindi dapat sumuko. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang mukha, ngunit hindi na iyon luha ng takot kundi luha ng pagmamalaki. Pagkatapos ng ilang araw, ipinalabas ang report sa telebisyon. Mabilis na kumalat ang kuwento ni na Emily at Hope na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Daang-daang mensahe ng paghihikayat ang ipinadala mula sa kapwa Pilipino at dayuhan. Pinuri nila ang katapangan ni Emily, nagpahayag ng paghanga sa kanyang determinasyon na huwag talikuran ang kanyang anak. Sa pagbabasa ng bawat mensahe, naramdaman ni Emily na hindi na siya nag-iisa. Sa mundong ito, marami pa ring tao ang nagpapahalaga sa buhay at handang ibahagi ang paniniwala na iyon. Paminsan-minsan, ipinasyal ni Emily si Hope sa parke malapit sa hotel. Ang sanggol ay nakahiga sa stroller. Ang kanyang mga mata ay nagtataka na tumitingin sa paligid. Madalas na humihinto ang mga nagdadaan, ngumingiti at bumabati sa mag-ina. Mayroong nakakilala sa kanila mula sa balita sa telebisyon, lumapit upang magbigay ng pagbati. Laging yumuyuko si Emily bilang pasasalamat, ang kanyang puso ay puno ng init. Napagtanto niya na kahit sa isang dayuhang bansa, naramdaman niya na tila nasa bahay siya dahil tinanggap siya ng mga tao rito. Sa isang pag-uusap kasama ang isang medical staff, pinayuhan si Emily na isaalang-alang ang pananatili sa Pilipinas ng mas matagal upang patuloy na masubaybayan ang kalusugan ni Hope. Nag-isip siya ng matagal.
Ang pagbalik sa US ay nangangahulugan ng muling pagharap kina Daniel at Margaret, ang mga taong pumili na iwanan siya. Doon, hindi sigurado si Emily na makakahanap siya ng kaligtasan para sa kanilang dalawa. Sa kabilang banda, sa Pilipinas, nakatanggap siya ng tunay na pag-aalala at suporta. Nagtulak ito sa kanya na magdesisyon na manatili ng mas matagal kahit hanggang sa maging sapat na ang lakas ni Hope. Kahit na ang buhay sa hinaharap ay puno pa rin ng kawalan ng katiyakan, hindi na natatakot si Emily. Naniniwala siya na basta panatilihin niya ang kanyang paniniwala, unti-unting magiging maayos ang lahat. Bawat araw na nakikita niya ang kanyang anak na lumalaki, lalo siyang nagiging malakas. Ang mga sugat na dinala niya mula sa New York ay hindi na bangungot kundi naging aral upang paalalahanan siya na ang halaga ng buhay ay laging karapat-dapat na ipaglaban. Isang hapon nang yakap niya si Hope, naalala ni Emily ang sinabi ni Dr. Ramos sa video na napanood niya dati. Hindi namin iniiwan ang anumang buhay. Ang pangungusap na iyon ang nagdala sa kanya rito. Ang tumulong sa kanya na malampasan ang hindi mabilang na mga hadlang. At ngayon, nang tiningnan niya ang mga mata ng kanyang anak, naunawaan niya na ang paniniwala mismo sa pangako na iyon ang nagligtas sa kanilang dalawa. Bahagyang ngumiti si Hope, ang unang ngiti sa kanyang buhay na halos nagpaiyak kay Emily. Ang sandaling iyon ay parang isang regalo, isang kumpirmasyon na ang lahat ng pinagdaanan niya ay may kabuluhan. Bumulong siya sa tainga ng kanyang anak. Ikaw ang dahilan kung bakit nananatili akong matatag. Ikaw ang patunay na umiiral ang himala. Ang paglalakbay mula sa pagkadismaya patungo sa pag-asa ay nagbago kay Emily sa isang ibang tao. Hindi na siya ang mahinang babae na napapalibutan ng pagpilit. Naging isang matatag siyang ina na naglakas loob na labanan ang buong mundo upang protektahan ang kanyang anak. At si Hope, ang munting buhay na dating tinanggihan, ngayon ay naging simbolo ng lakas, ng pag-ibig at ng paniniwala. Ang kwento ni Emily ay hindi nagtatapos sa kayamanan o katanyagan kundi sa isang simple ngunit malalim na mensahe na sa anumang sitwasyon, ang isang buhay ay karapat-dapat na pahalagahan. Walang sinuman ang may karapatang magdesisyon para sa pagiging ina at walang hatol ang maaaring mas malakas kaysa sa paniniwala ng isang ina para sa kanyang anak. Kapag tumalikod ang mundo, minsan, ang isang maliit na pag-asa ay sapat na upang lumikha ng isang himala. Mas nauunawaan ni Emily iyon kaysa sa sinuman. At habang tinitingnan niya si Hope na natutulog ng mahimbing sa kanyang bisig, alam niya na ang paglalakbay na ito, kasama ang lahat ng sakit at luha, sa huli ay humantong sa isang katotohanan na hindi maikakaila. Ang buhay ay ang pinakamahalagang regalo at ang pag-ibig ng isang ina ay maaaring lumikha ng mga bagay na tila imposible.